Yon, what's up guys? Kamusta? Bali, ang gagawin natin today is whole project na from scratch, okay? Bali, inas ko si ChatGPT paano ko, kung ano ang mga feature na dapat nating magawa sa pick up app na idea na tingin kong basic lang sa paggawa ng apps. So, sa core features daw ng pickup app, and then may customer side, user registration and login, menu ordering system, payment option, GCash, Maya, credit card, may cash on pickup, order tracking, status updates, notifications, order history. Then sa admin side naman is meron siyang admin, meron siyang order dashboard kung saan makikita mo lahat ng income orders. Ito yung pang admin side. Technically, you're the user. You're the owner of the business. And then sa product management, dito mo ma-update yung prices ng items, availability, ilan yung quantity, or kung phase out na ba, analytics. Dito makikita yung daily report, flavor sold, kung ano yung mga top selling items natin. Staff accounts, dito pwede mag-login yung crew at mag-update ng status orders. Sila yung mag-update ng mga status orders dito. Pero may mga limitations yan. Tignan natin sa mga susunod na mangyayari. Optional features, nice to have. Loyalty points, reward system, promo codes, discount. Ito yung gamit na gamit sa mga ganyan. Mga promo codes para panghatak ng sales, di ba? Customer feedback, ratings para makita yung kung satisfied ba sila. Ito yung dapat nating priority natin madagdag to. And ito, yung loyalty, depende na yan sa user. Then, QR code for pickup. Customer just shows QR, then staff can scan the pickup. Ay, yung ganda na ito ah. Okay, dagdag din natin yan for confirmation kung tama ba yung customer na pipick up. Baka kasi parehas lang sila ng order, 'di ba? Kung simple muna gusto mo, pwede ka magsimula ng 3 panimulang bahagi. Order system. Hindi natin sisimplehan to guys dahil whole project na to. Sinimplehan natin do sa tutorial, then dito tayo papalo ng palong-palo. Let's go. Bali ang unahin natin is user registration and login. Bali ang gagamitin nga na pala nating template is Bootstrap. Ito yung mga ready-made. Ito yung ganitong website yung mga ready-made na website na, then i-edit na lang natin. Okay? Bali, ready-made siya sa front end, then yung back end nito is wala pa. Tayo gagawa ng back end, tayo gagawa nung kung paano mag-register, kung paano mag-work yung flow na gusto natin sa isang system, okay? Ito yung napili ko kasi pang catering siya, no? Ang ganda, oh. And then, merong book now, okay? So, ilalagay ko lang sa description yung link ng template na to, Bootstrap template na to. Then, dinownload ko na siya kanina. Then, ito siya. Lipat natin siya ngayon cut lang natin siya. Lipat natin dito sa PHP natin para gumana siya, no? Bali, change natin siya ng pickup app. Okay, pickup app. Ito na lang, pickup app.
Bali, ito yung laman ng folder na template na ginamit natin. Check natin. Ganito siya, itsura niya sa local host natin. Buksan natin yung SAMP pala para gumana yung PHP natin. Alright, automatic na siyang nag-start. Inayos ko yan sa config. Ayusin nyo na lang kung gusto nyo. Pagka open ng SAMP, automatic start na to. Pero by default, kailangan nyo i-manually click yan. Alright. Kung mapapansin nyo is yung mga file format natin is naka HTML. Since PHP na yung gagamitin natin, is papalitan natin to ng .php. And then, para run natin siya doon, localhost, test run, then pick up app, then enter. Wala tayong nakita, 'di ba? Bakit kaya? Lagay natin ng ganito. Wala din. Lagyan natin ng .php. Wala din. Bakit wala? Pick up. Sa iba natin nilagay, SAMP2. Ito yung backup file ko. So, ilipat natin siya sa SAMP. SAMP lang, hindi 2. htdocs. Test run. Alright, check natin. Ayun. Wala siyang index. Index.php. Kailangan nating i-save pa ng panibago pala. Hindi ito basta-basta ganito sinisave. So, for now, open muna natin yung folder. cmd. Then code. Then space. Yan, mag-open na yung folder. Ayusin lang natin to. Ito yung from previous tutorial natin. Lang Okay, ito yung structure ng ating bagong. Ayusin lang natin. Yan. Bali, gawa tayo ng index.php para magaya natin to. Copy lang natin. Create new file. Index.php. Dahil nakopy na natin, check natin, refresh natin to. Ayun, gumana siya na guys. Bali, siguro delete na natin to. Index.html. Alright, dito na siya lagay na natin index.php para malinaw.
Ngayon, siguro, paano ba ito natin gagawin? Siguro, edit natin agad. Ano bang mga feature na kailangan natin gawin? Sign up, gamit Gmail, mobile number, or social login, Google, Facebook. Siguro wag na muna to dahil medyo yung privacy ng mga users is na-expose dyan. Basic user registration muna tayo. Lagyan natin ng login button siguro dito na guys. Book na. So, hanapin lang natin yung katabi niya. Book now. Lagyan natin. Ayun, dalawa na, diba? Lagyan natin ng margin. Margin x2. Yung meaning niya, margin x2 is margin x-axis, then 2. Alright. And si book now, palitan natin ng siguro login. Lagyan natin ng ganito para hindi siya mag-refresh. Login, no? Then, ang gusto ko is pagka-click natin, mag-login siya. Pagka-click, mapupunta sa login. Pagka-click, mapupunta sa login page. Sige, gawa natin. Meron ba siyang login page? Since wala, gagawa tayo. Ngayon, ang goal natin is makagawa ng login page. Paano natin gagawin yon? Gawa tayo new file. Login.php. And then, dito sa login.php, copy lang siguro natin lahat. Then, delete natin yung mga contents. Hanggang saan ba siya? Hanggang natin. Search natin to. Dito nagsimula hanggang taas. Drag nyo lang hanggang taas. Then, kung hanggang saan tayo matatapos, check natin. Medyo malaki siya, no? Malaking file. Delete lang natin. Ano ba ito? Cut. Check natin ang itsura niya sa login.php. Ayun, hindi pa na-delete yung iba, no? Sobrang dami niyang contents. Hindi pa ata natin save. Na-delete ba? Na-delete pero sobrang dami pa rin, ano? Okay, marami tayong na-miss. Hanggang saan ba tayo? So, minimize lang natin yung navbar. Siguro hanggang dito. Delete natin. Footer and wag tong footer. Events and fresh. Alright. Ito na yung itsura ng page natin. Siguro tanggalin na rin natin tong navbar, ano? Kasi hindi siya kailangan. Paano ba yan?
Tanggalin lang natin yung nasa taas, yung home. Ito. Ayun. Then, login dito sa gitna. Gagawa tayo ng gitna dito. Login dito. Container. Gayahin lang natin ito. Ay, wag na. Try nga muna natin. Lagay lang muna natin ng color para ma-visualize natin kung ano itsura nya. Lagyan natin ng content. Ayun, yun yung itsura nya. Paano to? Aha. Feeling ko hindi nyo na maximize yung check natin iba. Try nga natin yung ganito. Saan siya ito? So, ito na yung login. Try natin mag-login dito siguro. Gawin natin ano to. 100 BH. View BH 100. Ano nga ba yun? Ayun. Full screen siya. Then, dito sa content na to. Ang meaning nito is viewport height. Magiging 100% ng screen. Kasama yung taas. And then, dito maglalagay tayo ng login. Login form. Siguro, i-apply natin yung natutunan natin last time. Saan ba natin hanapin yun? Sa downloads. Saan ba natin lagyan? Dream app. Bootstrap. Dito ano si form input. Buksan natin sa form input. Buksan natin yung code. Kung babalikan natin yung login ay yung form input, search lang natin form input. Ito yung floating, ito yung maganda. Ito siya. Check natin. Ayun, ang ganda niya, no? Pagka-click mo, so dito lalagay natin username. Koro username. Check nga natin si Facebook kung ano yung tsura niya kapag nag-register. Facebook. Ganyan pag login. Sige, gayahin natin yung ganyan. Mas maangas yun sa atin, Paps, oh. Sa kanya, ganyan lang. Sa atin, hindi nawawala yung label, di ba? Mas malakas yung atin, guys. What can you do, guys? Username. And then, password. So, yung kanya maliit lang, ano. Kaya siya ganyan, guys, kasi wala siyang ID. Lagyan natin ng ID. Username. And then, sa label niya is for username. For
yung 4 na to, gagana to sa ID. Dito naman is password. Password. Lalagay din natin dito, password. Oh, bakit hindi? Siguro, form floating. Another form floating tayo, guys. Nag-iba na siguro siya. Yan, no? Pang. So, dapat pala nasa each form floating sila para gumana, no? Ganda pa rin, no? Okay. So, gawin natin tong card. Parang natin gawin card to. Gawa tayong card dito. Medyo pumangit siya, no? Huwag na natin gawin card. Gawin natin column 4. Okay. Column 5. 5. And then, i-center natin yan. Deflex. Justify. Content center. Para gumit na siya. Mali. Dito pala natin siya ilalagay. Dito. Ayan. Ayan, no? Kung papansin nyo, magkadikit siya. So, ang ginagaya natin is yung Facebook. Ang ginagaya nating feature is yung Facebook. Meron siyang margin. Ilalagay natin yan dito. Margin, bottom. Siguro mga 2 lang. Ayun, perfect. And then, yung login button. Login. Dito naman, nagawa tayo ng button. Type. Ang mga login natin ay type na ay submit. And then, login. Login. Check natin. Para magkaroon siya ng design, lagyan natin ng class. Form. Control. Hindi. Pag button is btn. Anong color ang gusto natin? Green or blue? Pag blue is primary, green is success. So, hindi siya gumagana, no? Dahil customized nga tong website na to. Bali, check natin. Check natin yung ang CSS nitong button na to. Ganitong button na lang gagawin natin. Bali, btn primary siya, guys. Okay. btn primary. Hindi siya gumana, baka dahil na-delete natin yung CSS nya. Tingin ko. Check natin. O dahil kakulay niya yung background na siguro. Pag ganyan, alisin natin yung background color. Alright, diba? And then, si button is gayahin natin maximize kagaya nito. Ganda natin gagawin yan. Width 100. Ganun lang. Medyo malaki nga siya, no? So, pag ganyan, bawasan natin ulit. Gawin natin 4. Yun. Username, password. Lagyan din natin ulit na margin bottom 2. Para magkaroon ng spacing.
Okay. Ba't nawala yung ating button? Hmm. Ba't nawala yung button natin, guys? Ba't siya nawawala, no? Siguro alisin natin dito siya siguro. Yung mga black niya. Ayun. Nagkaroon siya ng auto hide sa mga maliliit na resolution, guys. Asa na tayo? Forgot password. Next time na yan. Pero ilagay na rin natin. Siguro. Meron siyang HR, guys. Oh, mapapansin nyo. Baba. HR. Lagyan nga natin ito. DG Prime. Ay. DG Danger. Pangit na, no? Pag ganyan, feeling ko okay na yan. Lagyan natin ng card. Pero malaki kasi siya eh. Para natin lagyan ng card. Abot siya hanggang baba, ano? Bakit kaya? Siguro dahil dito, ano? Pag inalis ba natin siya, ayun, magiging okay pala siya. Inalis na natin yung viewport height, guys, since naapektuhan yung design natin. Lagyan natin ng padding 5 siguro. Medyo malaki, ano? Then gawin natin siya 6. Okay. Pag full screen, ano yung itsura niya? Ganyan. Pag ganyan, guys, lalagyan natin ng ganito. Paul LG 5. Call LG MD 4. SM siguro. And MD 6. And then kapag call LG, magiging 4 lang. Tanggalin siguro natin to. Depende sa size ng screen yung magiging size nung login. Okay, pag large yung screen, 4 lang yung column niya. And then yung kapag medium yung screen, 6 yung column niya. Tingnan natin sa pinakamaliit na ano. Okay naman siya. Sige, try natin sa pinakamaliit. Call SM 12. Pag nasa small siya, nagma-maximize siya, no? Ayun, no? Nag-automatic siya, no, guys? Pag cellphone size, ganyan siya. Pag ganyan, siguro, lagyan natin ng call 12. Para by default, maximize siya. And then, nag-re-response siya sa kung anong size ng per screen. Alright. Ang ganda, no? Ito ba itsura niya sa login? Naman, okay. Saan na tayo? Forgot password after ng HR. Yung ginamit dito ni Facebook is hyperlink. So, gagamit tayo ng anchor tag, which is forgot password. Sa ngayon, hindi po natin mapapagana pa yan. Check natin. Ayun, oh. Kailangan lang natin siyang i-center. Text center. Ayun, no. Dali lang, di ba? And then, ang ganda lang ng kulay brown, no? Create new account.
Isa pang HR ba yun? Dito siya nag-HR pala. Meron siyang button, color green. Class. BTN primary. Gayahin natin yung style nito. Alright, create new account. Rounded fill. Meron siyang margin bottom. Lagyan natin margin bottom para mag-spacing. MB2. Alright. Check natin. Medyo mas malaki yung spacing niya, no? So, siguro 3. And then, dito is 3 din. Sa dito. Lagyan natin dito sa bottom. Empty. Margin top. Empty. Margin top. 3. Ayan. Okay, dahil since wala pa tayong okay, sa create new account, anchor tag na lang gamitin natin siguro. Palitan natin to. href. Dahil sa another page tayo pupunta. Dito tayo sa registration.php. Ba't ganun ang nangyari? Hindi niya na-close yung anchor tag na pinalitan natin. Ayun. So, pag click natin yan, dapat mayroon tayong registration. Gagawin natin, copy lang natin to. Then, registration.php. Pag click natin, mapupunta siya sa registration.php, pero dapat palitan din natin itong mga nandito. So, pag click, try natin sa Facebook, create new account. Ang dami niyang hinihingi, no? So, wag na natin gayahin yan. Username and password lang tayo. And contact number siguro. Okay. Dito sa registration, may username, may password. And then, password and lalagyan natin ang name, no? Name equals para makuha siya sa backend, no? Username. Then man yung name nito is password. Yung isa naman is password 2. Ito yung confirm password. Confirm password. Ay, napala. Check natin. Username, password, confirm password. Magdagdag pa tayo ng contact number or email siguro. Optional lang to. Try nga natin lagyan na ganito. Para ma-indicate na required siya. Siguro sa pinakauna natin ilagay. Then sa contact number is required para kahit wag na. Pick up naman eh.
tayo dito. Phone number. Contact na lang. Contact number. Ito natin yan. Ito. Contact number. Then yung password. Name is contact. Contact number. Then dito, try natin kung dito optional lang sa email. Para sa mga promos natin, ma-email natin sila. Diba? Email. Refresh natin. Alright. Username, password, confirm password, contact number, email. Anong itsura ng sign up? So, palitan natin si login ng sign up. Sign up. And then, already have an account. Pagka-click nyo dyan, mapupunta siya sa login.php. Then, tanggalin natin to. Yung registration. Refresh natin. Lagyan natin ng margin top. Margin top 3. Ayun o, medyo nahiwalay niya siya. Username, password, confirm password, contact number, email, not optional. Optional. And then, yung username, password lang ay required. So, dyan muna. Yo, so, nasa na tayo? Registration. Pag kinlik natin to, mapupunta sa login. And then, lagyan natin yung animation yung wag na siguro. Forgot password, login, create new account. And then, ano to? Ngayon, para mapagana natin yan, ilalagay natin siya sa loob ng form. Itong loob. Form. Kunin natin yung closing. Ilagay natin sa pa. Okay. And then, kung saan siya pupunta pag kinlik. So, gawa tayo ng process. Gawa muna tayo ng folder. Gawa tayo ng folder. Process. And then, sa loob nito, mag-new file tayo ng process.php. Dito mag-run lahat ng ating back-end processes. Okay. Dito, dahil andito yung path natin sa main folder, then pupunta tayo kay process folder, then process.php. Ayun yung path ng action, and then yung method natin is post. Dahil gagamit tayo ng mga sensitive data like password. Sorry. Password. And then, what else can we do? Lagyan natin ng name to. Name equals sign up. Okay. And then, check natin. If iset post sign up, pag kinlik daw na
Yan, si sign up. Try natin kung maglalabas. I-sign up. Check natin. Ayun, mapunta tayo doon. Okay. Then, dito natin gagawin yung logic natin sa pag-register. Okay, since ang mga pinasa nating data is ito, name. Kunin natin siya, name. Username equals host username. Dito naman, password. Password, kunin natin, password equals password. Then, password 2, ito yung confirm password. Password 2 equals host, password 2. And then, contact number. Contact number. And then, email. Email equals post email. So, sa ngayon, okay. Para mas secured yung mga user inputs natin, lalagyan natin ng ganyan, function. MySQL real escape string. Bago yan, gawin muna natin yung connection. Process. Ito, gagawa tayo ng another file, db.php, kung saan tayo mag-connect na database para ma-apply din natin sa iba. Hindi tayo paulit-ulit ng type. Isang file lang, then pwede natin i-include sa lahat ng pages. Open lang natin yung sample natin. Okay. Ito. Sump htdocs. Dito tayo sa login. Ito, gagayahin natin to. Copy lang natin mula dito. Ito. Copy natin yan. Then, lagyan natin sa DB. Ito yung hosting, username, password ng database, then yung database name. Burahin natin to dahil hindi natin gusto mag-output siya. Alright. Then, include natin siya. Include. Since nasa same folder sila, kahit rekta include na, ganyan lang. Rekta include, then ang ginamit nating variable kay con, double n, ganito siya gamitin. Alright. Para maging secured yung MySQL natin. So, paste lang natin lahat
sa lahat ng ganito. Alt, Alt, tas drag yung ginagamit ko guys, then paste. Then paste na natin yung mga variables niya. Ngayon na tapos na tayo sa pag secure ng user inputs para hindi ma-inputan ng unnecessary text sa database. Okay na yan. Ito lang, sapat na. And then ngayon syempre check natin kung same yung password, diba? Okay, if password is equals to password 2, if yung password daw and yung password 2 is tama, then insert user, new user. And then pagka hindi naman tama yung user, pag hindi parehas yung password, and then mag-output tayo ng system message. System message equals password. Okay, ano bang magandang error name? Simple lang natin. Password do not match. Alright. Password do not match. Password do not match. And then balik tayo sa registration, header, location siguro, header, location, registration, registration.php. Alright, testing natin kung output na muna natin to. Password do not match. Saan tayo maglalagay? Saan maganda maglagay? Sa taas siguro, no? Saan tayo maglagay? Card. Testing natin. Lagay natin error BG danger, and then text white, and then P2. Mukhang maganda na siya, guys. Lagyan natin ng MB2. Lagyan natin 3. Okay, dito lalabas yung error message. Alright. Dito natin. Ganito mag-output na error message. HP echo system message. Semicolon, closing. Alright.
Sa ngayon, wala pa siyang value niyan. Sa taas ay ilalagay natin yung process. PHP include process.php. Then, lagyan natin ng default value, empty value, si system message para hindi siya mag-error. Alright. Bali, lagyan din natin ng logic kapag wala siyang laman, hindi dapat siya mag-display. Ganito gagawin natin. Cover natin siya ng PHP. Ngayon, if if system message is equals to empty, and then not equal to empty, then di-display niya. Yan, mag-end if refresh natin. Alright, halimbawa nilagay natin ang value to 1, 2, 3. Okay, magano muna tayo, input. Bakit hindi siya nag-register? Sign up, registration.php. Saan siya napupunta? Try nga natin ito. Ayun, okay. 1, 2. Hindi niya pinapasa yung error message, ano? Siguro alisin natin to. 2, 3, halimbawa magkaibang password. Sign up. Saan siya napunta? Sign up. So, dapat siguro alisin natin tong action. Then, dahil i-include na natin siya sa same page. Tama. Which is sa inyo nangyayari. Okay, refresh natin ulit. 3, 4. Ayun. Nagkaroon ng password, do not match. Pero yung password natin nababasa, no? So, baguhin natin yan. Ang password is, ito yung password. And then yung password 2. Confirm password. Okay, ayun, hindi na siya kita. Password do not match. Dahil required tong mga to, lalagyan lang natin ng required. Para hindi siya mag-submit kapag wala siyang binigay na details. Sample. Ayun, o. Testing. Alright, password do not match. Si sign up, alisin natin. Malabas siya doon. Ayan, wala na. Ngayon, dahil nakagawa na tayo ng ganito, gagawa tayo ng table from scratch siguro. Huwag natin gamitin yung previous. Sige, punta tayo sa localhost /php myadmin.
Then, yung dream app natin is ito. Ito yung previous user table natin. Siguro hindi natin gagamitin yan para fresh tayo. Fresh start. Gawa tayo new table. Ang pangalan natin ay user tbl. Lakihan natin ng konti. Okay. User ID 11 auto increment. Then automatic siya nagpa-primary key, which is nag-auto increment tong value na to kada insert. Then username, ang username natin ay character, varchar, password, varchar 10, password, and contact number. Contact number, varchar lang din. Add tayo na siguro 3 columns. Contact number, email, or user IP, date created. Baliktad natin. Date created, date time. And then sa user IP, varchar lang din, 255. Okay, I think okay na siya. Save natin. Then ito yung structure niya. Itsura niya, wala pang laman. Ngayon, pwede na tayo mag-insert. Dahil na-check na natin na same yung username at password. Then sa backend natin is i-hash natin yung password para secured siya, no? Password hash equals password. Ito yung hash. Yan. Then password, which is itong password natin. Password, then password default. Password default. Tama ba spelling ko? Okay. And then kunin natin yung technique natin ng pag-insert para basic lang. Saan ba yan? Puntahan natin yung previous project natin. Create. Ito. Ganito siya mag-insert. Siguro pag ganito dapat may error message tayo makuha, no? Alright. Sa
Ayaw niya mag-logout, no guys? Bakit kaya? Imbestigahan natin. Logout equals to 1. Dapat pag-click niya nito, tingnan natin. Pag-click niya nito, magla-logout siya no? Try nga natin ang wala. Siguro punta tayo kay process.php. process.php logout equals to 1. Okay? Then, click natin to. Ayun, mukhang nag-logout na nga guys. Balik natin tong script. Punta tayo kay okay. Yung logout na naka-show, no? Kahit naka-login. Kahit hindi pa naka-login. So, lalabas lang siya kapag dito, naka-login siya. Alright, login tayo ulit. Hindi gumana, no? Pag kinlik natin yung login, dapat mapunta siya sa login.php. Press natin. Click login. Login tayo ng makaka-login. Click login. Then, ayun. Log out. Ayun. Okay na. Alright guys. That's it. Okay na tayo sa sign up, user registration, and login. Next natin is menu and ordering system. Alright. Let's go.